Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Nag-react na po si Pulong sa pag-deny ng interim release, pag-deny ng ICC sa interim release ng kanyang tatay na si Digong. Nagbanta pa po. Ituloy mo lang yan kasi laking tulong yung mga pronouncement po ni Sara Duterte, pati ni Basti sa pag-deny ng ICC sa request for interim release. You see? Ito yung naging statement ni Pulong, mga kababayan. Basahin natin. This decision is a gross and disgraceful miscarriage of justice. It is not law, it is a political theater. Malinaw po ang sinabi ng taga-ICC, yung spokesperson, na hindi sila nag-engage sa political theater. Kaya nga po, despite ng pressure galing po sa inyo, sa inyong pamilya, mga rallies na ginagawa, political rallies sa dahig at iba-iba pang bansa, ayon, nag-backfire lahat. Pati yung statement ng kapitid ninyong si Sara na i-jailbreak yung inyong tatay. Pero maganda ito, ginagawa po ninyo. Natuloy-tuloy ang inyong pag-atake. Kasi lalo na ilalak sa ICC detention cell yung inyong tatay dahil sa wala ninyong tigil na mga aroganting pahayag. Di ba? So sabi niya, my father, an 80-year-old man who is no longer in power, has been, in fact, a subject of political persecution in his own country since he stepped down. He is definitely not a flight risk. He does not need it. He is much loved in his own country, that he would have wanted nothing more but to stay there for as long as his creator permit him. Much love dito sa ating bansa. Hindi sana hindi siya finailan ng kaso na crimes against humanity ng kapwa niya mga Pilipino na mga mahihirap. O di ba? May much love bang ganyan? At yung sinabi po ninyo na definitely hindi siya flight risk, wala man pong naniniwala sa mga kwento ninyo kasi nakilala ang pamilya ninyo po sa fake news at kasinungalingan. O di ba? Dahil sa inyong mga balibaliktad na mga pahayag, lalo na ng iyong tatay at inyong kapatid na si Sara, na nag-video-video pa. Laking tulong ng video ni Sara. Ang sabihin niya na i-jailbreak natin niya si Digong. Si PRR niya, i-jailbreak natin. Laking tulong. Kaya tama itong ginawa ni Juan Luna Vlog. Nag-post siya. Congratulations. Saka Malacanang Events and Catering, sinare pala niya. Sabi rito, Certificate of Recognition is awarded to Sara Duterte for her invaluable role in the ICC's decision rejecting Rodrigo Duterte's request for interim release. At malamang sa malamang, lalo ma-reinforce itong pag-deny na hindi payagan ng interim release dahil po sa inyong pahayag ngayon. Lalo ma-reinforce. Tama po? Kasi may mga pagbabanta pa kayo rito. Yan. To all kidnappers of my father, I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. Nadamay pa pati yung CIA. To the CIA who connived in this criminal act, my father's kidnapping will not silence him. As a matter of fact, you might just have helped in making him a martyr. The anger of his people on his baseless imprisonment might just worsen just as their love for him will grow bigger. We'll appeal. We'll fight this by the book, and by the grace of the Almighty, my father will go home to his beloved Philippines. Lalo mga kababayan na hindi ipagbibigyan yung interim release kasi
Doon nga ibinase yung desisyon mga kababayan ng ICC judges kasi inconsistent yung pahayag ng abogado na sa receiving country, doon mismo lang sa Netherlands. Dapat mga kababayan, isasagawa yung interim release, hindi ibabalik dito sa Pilipinas, sa Davao. Nagpa-interview si Sara Duterte nang gusto daw niya talaga makabalik sa Davao. Ayan tuloy, na-deny. You see, nireinforce mo pa, Pulong, sa inyong statement ngayon. At may pagbabanta pa. Lalo niyan, ilalak, mga kababayan, si Digong doon sa ICC Detention Center. Detention Cell. Sabi niya, to the Filipino people, maraming salamat sa suportang walang sawang na dumating. Stand with Duterte, Representative Paulo Duterte, na hindi man po nagre-report sa Congress. Laging wala most of the time. You see, pati nga doon sa budget deliberation ni Sara, wala si Pulong at lahat ng kanyang kapamilya para sana kontrahin yung pagtapyas sa budget ni Sara. O ito lang yung nandun, members of the House who voted no to budget cut for Sara Duterte's office. Nakita ninyo si Pulong, wala si Marcoleta, si Ongab, si Bong Suntay, si Nasal. 4 lang mga kababayan yung nag-register ng no. Wala si Pulong, pati yung anak niya wala. Sabi ni Atty. Jesus Falsis, you know what's sad about this? Sara Duterte's own brother and relatives Paulo Duterte, Omar Duterte, and Harold Duterte did not even bother to show up and vote against the OBP's budget cut. And equally sad that there are only 4 solid DDS congressmen. Where is Kiko Barsaga as well? Is the boat sinking or tamad lang umattend yung ibang congressmen na supported ni Sara Duterte? I don't know what's more sad for her. Iyak mga DDS, meron pa ba kayong iluluha mga DDS? Yan po ang sabi ni Atty. Falsis. Kinantyawan yung budget cut. Binawasan po yung budget ni Sara Duterte kasi sa motion po ni Laila de Lima. Kasi po dinisrespect yung Congress, binastos niya. Ayon, tinanggalan siya. Mga kababayan ng 160 million pesos yata yon, tinapyasan yung kanyang budget. That's served. You see? Ito pa si Amy Marcos na sige-sigaw po nung pumunta sa dahig ng Bring Him Home. Malamang kasama din yon sa naging faktor kung bakit hindi pinagbigyan yung interim release. Pati niya kapatid ng presidente pala, nakasuporta, impluensyado ng dating Pangulong Digong. O diba? So yung presence mga kababayan ni Amy Marcos, na kapatid ng presidente, malamang sa malamang, parte yon ng naging desisyon ng mga judges. Huwag natin na niyang pagbigyan. Pati kapatidan niya, influensyado. So, paano magka-hustisya? Yung mga biktima ng AJK. Di ba? Yan yung balita. Pahayag ni BP Sara, posisyon ni Baste, faktor sa denial ng Duterte interim release. Pati po, ang tingin natin mga kababayan, yung mga rallies ng maisog, kahit yung mga rallies dito, yung latest po, yung September 21, na nag-riot pa, malamang itong mga pagbabanta nilang patalsikin yung ating Pangulo ay naging factor rin. Pati niya yung presidente, gustong tanggalin at ilukluk si Sara. O diba, mga kababayan, ituloy lang ninyo ang mga Marcos resign at banta ng kudita. Talong maiipit si Digong. Ito yung sinasabi natin na hampas sa kalabaw, sa kabayo ang latay. Ang tama, nagbabackfire lahat yung mga actions nila kay Digong. Yan sabi dito. Kabilang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte at posisyon ni Acting Davao City Mayor Basti Duterte sa mga nakasaad na dahilan ng pagbasura ng ICC Chamber 1, Pre-Trial Chamber 1 sa request na interim release ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Sa naturang 23-page document, ipinauliwanag ng ICC na patuloy na nagpapakita ng flight risk ang dating Pangulo at kinakailangan ang detention upang masiguro ang kanilang presensya sa pre-trial proceedings at posibleng trial. Mr. Duterte's daughter allegedly indicated that Mr. Duterte had told her that he wishes to return to Davao City should he be granted interim release, in contradiction with the defense assertion that he would remain in this state. He would be released too, ayon sa ICC patungkol sa bise. Considering Mr. Duterte's son position of power in the Philippines as one of the locations of the crimes alleged, the chamber finds that this risk continues to exist even if Mr. Duterte would be released to locations that falls outside of the geographic scope of the alleged crimes. Dagdag pa nila. Di ba, mga kababayan, malinaw? Kaya ituloy lang ninyo ang mga pa-interview at mga pagbabanta, lalo na sa ating Pangulo, na patalsikin at iluklok si Sara. Kasi lahat ng mga actions ninyo nagbabackfire sa dating Pangulo. Ayos. Ayan lang po mga kababayan. Yung ating short video atid sa inyo ng I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Yung mga gusto na mag-try nito, mag-message na lang po kayo sa amin. Dante Maravillas. O kundi sa aking anak, Riz Maravillas. Lagi na niyong tatandaan po sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.